In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyari ito? Gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa, Zacarias at sa pagunita sa mahal na Birhen ng Guadalupe. Ang mabuting balita gayon ay ang pagbabalita ng Anghel Gabriel kay Maria na siya ang hinirang upang maging ina ng tagapagligtas. Ang kanyang tugon, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At ay isang modelo ng pananampalataya, pagsunod at kababaang loob. Sa panahon natin ngayon, may mga pagkakataon na tayo rin ay tinawag ng Diyos upang sumunod sa kanyang kalooban. Sa kabila ng ating mga pangangamba at kawalang katiyakan. Halimbawa, una, sa pamilya. Maraming magulang ang nahaharap sa hamon ng pagpapalaki ng mga anak sa isang makabago, ngunit minsan ay mapaghamong lipunan. Tulad ni Maria, hinahamon ang bawat magulang na magtiwala sa Diyos at gabayan ang kanilang pamilya sa pananampalataya. Pangalawa, komunidad. Sa kabila ng gulo sa lipunan, kagaya ng kahirapan, diskriminasyon, at kawalang katarungan, tinatawag tayo na maging instrumento ng pag-asa at pagmamahal na kagaya ni Maria na naging daan ng pagkakaisa ng Diyos at tao. Magnilay tayo para sa pamilya at buhay. Sa magisterium,
Ang simbahan ay paulit-ulit na nagtuturo ng kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Tulad ng sinasabi ng Lumen Gentium, si Maria ang modelo ng simbahan sa pananampalataya. Sa tradisyon, ang ating mga pagdiriwang sa mahal na Berhen tulad ng Piyesta ng Guadalupe ay nagpapaalala ng kanyang mapagpakumbabang pagsunod at debosyon. Sa banal na kasulatan, ang tugon ni Maria ay nagpapakita ng pananampalatayang walang alinlangan na dapat nating tularan sa ating buhay, pamilya at personal na mga desisyon. Ano ang ating babaguhin ngayong Adbyento? Una, ang pananampalataya. Paigtingin ang ating panalangin, sakripisyo at pagsisimba bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Pangalawa, pagpapatawad. Magbuo ng pagkakaisa sa pamilya at komunidad. Patawarin ang mga may pagkukulang sa atin. Pangatlo, paglilingkod. Maging bukas palad sa pagtulong sa kapwa, lalo na ang mga nangangailangan ngayong Pasko. Manalangin tayo. Aming Amang makapangyarihan, sa tulong ng mahal na Berheng Maria, turuan mo kaming maging tapat at mapagpakumbaba sa pagsunod sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming ipamuhay ang pananampalataya sa aming pamilya at komunidad. Sa pagdiriwang ng Adbyento, naway mapuno ang aming mga puso ng pag-asa, kapayapaan at pagmamahal. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Hesukristo naming Panginoon. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!